Yon, isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Narito po muli ang Warrior Team para po magbigay ng papurit pagsamba sa ating Diyos na buhay. Samahan niyo po muli kami. Pero bago po ang lahat, makibasa po muna kayo sa Awit chapter 92 verse 1 to 4. Ito po ang sabi. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw at alpat tugtoging salteryo sa magandang himig na tugtoging liray nga hayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Sa Diyos ko Ama. At atin pong patuloy na awitan ang ating Panginoon. At hayaan po natin na ang Panginoon ang maghari sa ating mga buhay. Nanunumbalik sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban, nanunumbalik sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingan, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Lord, hallelujah, Panginoon. Marami pong salamat sa gabi nito na patuloy mo po kaming samahan na maglingkod sa iyo, na papurihan ko ang inyong pangalan, Panginoon. Hayaan mo nga po sa gabi nito, Panginoon. Ikaw po ang may taas ng bawat isa.
At sa tulong mo, Panginoon, magkakaroon po ng katagumpayan ang gawain ito sa pangalan mo, Panginoon. Salamat, Ama, dahil muli kami naririto upang ikaw ay nabigyan namin ng karangalan, kaluguran sa iyong tahanan, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa. Tunay nga na ikaw po yung aming Diyos, na walang ibang Diyos kundi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw yung karapat-dapat na sambahin, pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig, sa pag-iingat mo sa bawat isa. At sa mga blessing na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Maging sa mga manonood, Panginoon, patuloy mo po rin silang i-bless, bigyan ng pagpapala ang kanilang mga buhay, kalakasan, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan, sige tayo po ay patuloy na magpuri at kumawit sa ating Panginoon. Sayaw natin ang ating mga dala, ang ating mga kamay, ang ating mga paa, ang ating papuri sa ating Panginoon ay lagi natin itaas sa Kanya dahil walang ibang papurihan kundi ang ating Diyos na buhay lamang. Amen! Amen! Come on! Gusto ngayon umawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, may saya't galak sa iyong pilit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, kaibigan, aking tampuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama ang habang buhay, isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, Jesus, you are more than enough. Gusto ngayon umawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, may saya't galak sa iyong pilit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, kaibigan, aking tampuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, sisigaw, sisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. 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 Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Ikaw
Yes, Lord. Hallelujah. Magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko, ikaw ang nais ko. Ikaw ang tanging kalakasan, pag-asa ang buhay ko. Oh God, hindi ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ako tatawag, di ako magsasawang lumapit sa iyo. Araw at gabi ng buhay ko. Yes, Lord, sanay ako, dahil ikaw ang aking kalakasan, pag-asa ang buhay ko. Yes, Lord, di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya, okay saya-saya ng puso kong ito. Kay saya-saya, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo, umaapaw sa buhay ko. Di ko kaya mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya, okay saya-saya ng puso kong ito. Kay saya-saya, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo, let's go God. Pag-ibig mo yung maapaw sa buhay ko. Yes, Jesus. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Pakpakan natin si Lord. Purihin natin natin Panginoon. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We worship Jesus. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo ng ating Panginoon ang sumasagot ng lahat ng ating mga panalangin? Amen. Amen po ba? Amen! Ayan. So, wala ko wala akong kasama kayo po dyan sa mga nasa online. Maniwala kayo at manampalataya sa Panginoon na siya lamang ang kasagutan ng lahat ng ating mga problema. Sa lahat ng ating mga panalangin. Kung yung dinidesign ng puso nyo nga po, patuloy Lord lang na patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Ikaw ang Diyos na sumasagot, Umiinig ng panalangin, bawat daing, bawat ikbit, ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig. Hindi nitong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ang Diyos na sumasagot. Ikaw ang Diyos na sumasagot. Lumidinig ng panalangin. Bawat daing, bawat higpit ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaing. Hindi nitong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat.
ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay nangingimbing, at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimbing, yes Lord, kaya worship kay dilim, kami ay dadalangin, hallelujah, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Minsan pa ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na mabuti at tapat. Lord, ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimbing, at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Tunay na Panginoon, na wala kang katulad aming anahan. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, yes, oh God. Wala nang higit sa'yo.
sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Jesus, dakila ka. Oh, hallelujah. Jesus, hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, ligaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglad. Yan sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Yes, O God. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Yes, O God. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. So God, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, Panginoon, sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat sigadi, tagumpay man ay naroon.
Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ikaw ay napakabuti, O God. Nararapat sa iyo ang aming mga papuring pagsamba sa gabi. Hallelujah. Oh, saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, yes Lord. Pag-asa ko ay sa iyo, magtitiwala ako. Pag-ibig mo, yes Lord, lagi ang sandigan ko. Saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo. Pag-asa ko ay sa iyo, magtitiwala ako. Pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Sapat ka, Jesus, sa buhay ko. Sa bawat sandali, sa bawat sandali ng buhay ko. Yes, O God. Panginoong Jesus, di ka nagbabago mula noon at ngayon. Sapat ka sa pangako mo. Pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw. Hallelujah, Lord. Come on, worship. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, O God. Sa'yo'y mananalig. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa buhay ko, pangalan mo ang tatawagin ko. Yes, the name of Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. Come on, worship Him. Hallelujah. Sa'yo'y mananalig. Sapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Sapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Yes, O God. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat, O God. Sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw. Come on, worship Him. Yes, O God. Oh, Holy Spirit, Lord. Jesus, yes, God. Hatid mo'y pag-asa. Hallelujah. Nang tumatawag, Jesus, ikaw
Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Ikaw ang aking Sandigan, sa'yo'y mananahan. tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Hallelujah. Panginoon, hatid mo'y pag-asa. Yes, oh God, sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang aking kaluluwa. Jesus, ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aking kublihan, sa'yo'y mananahan. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Tapat ka, Jesus. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Minsan pa, tapat ka, Jesus. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Hallelujah. Praise to Lord Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang iniaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pasamba. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Sa bawat oras, bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang iniaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin
ang iyong pangalan. Bukas ngayon, naghari ka. Oh, hallelujah. Purihin ka. Dakilang hari, luwalhati ka. Makapangyarihan, mataas na alas. Bawang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ay Diyos magpakailanman. Ikaw ay Diyos magpakailanman. Hallelujah. Ikaw ay Diyos magpakailanman. Hallelujah, Lord. Sa gabi ito, hayaan mo ang banal na Espiritu ang makipag-usap sa iyo. Sa mga oras na to, kapatid, kinukumusta ka ng aking Diyos. Hallelujah. Hayaan mo na pumasok siya sa iyong puso. Hayaan mo na siya yung manguna sa buhay mo sa gabi ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Holy. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ang Panginoon ay may sinasabi sa iyo sa gabi. Nangungusap siya sa iyong puso. Hallelujah. Sa gabing ito, may nais iparating ang Panginoon sa iyo. Sa mga nanonood sa live na ito, hayaan mo na i-welcome mo ang ating Panginoon sa iyong puso, sa iyong buhay pang. Hallelujah. Yes, Jesus. Tagal din naging di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo. Kamusta ka na? Nalulungkot ka rin ba? Sana'y pag-ibig kita. Everybody sing. Tandaan mo ito, kapatid. Sabi ng Panginoon sa'yo, tandaan mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Pag-ibig ng Lord na sa'yo'y di magbabago. Kahit malayo ka sa piling ko, ang sabi ng Diyos, umulan, bumagyo, ayos lang. Pangamba, ayos lang. Kumusta ka, anak ko, ayos ba? Sana'y di pa rin
salamat at sa papuri pagsamba. In the name of Jesus! Amen! Magandang gabi po. Yan. Po, bago po mag-ahid ng salita, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon po sa gabi na ito na kami pinagtipon-tipon at pinagsama-sama. Salamat po Panginoon sa masayang awitan na nakakapuno ng aming puso. Ganyan po Panginoon na natalangin ko din po kami dito at ang mga nanonood Panginoon. Buksan niyo po Panginoon ang aming puso at isipan. Bigyan po kami ng malinaw na pandinig Panginoon. Palawak na kaisipan. Sabihin Panginoon ang lahat po ng tuturo niyo sa amin sa gabing ito ay maintindihan po namin. Kaya hindi po Panginoon ay ma-share po namin sa mga kamag-anak, sa pamilya namin, sa mga kaibigan namin. At kaya hindi po Panginoon sa mag-aayag ng salita. Patuloy nga po na kayo po ang manguna na bawat salita na maririnig sa gabing ito. Kayo po Panginoon ang manguna. At Panginoon, maraming po salamat Panginoon sa lahat po ng nangyayari sa araw na ito Panginoon. Doon lang po Panginoon, dalangin namin sa pangalan ng Anak ni Jesus. Yan, amen. Ayan, so, tayo po ay dadako na sa ating pinaka-main course ng ating gawain ito at hayaan mo na mapakinggan natin ang banal na spirito, ang salita ng Panginoon sa gabing ito at na mahahayag at patuloy na magrema sa ating mga puso't isipan. Ayan. So, ready na po ba? Ayan. Mga po ay na-bless ang bawat isa. Amen. 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 Ayan. Okay. Amen. Amen. Oh, wait daw. Nagpapaganda pa po. Siyempre. Para naman, bigla tuloy ako nag-ayos din ng Ayan. So, na-bless po ba ang bawat isa? Mga kapatid na nanonood, shoutout muna tayo habang nagpe-prepare pa po ang ating mag-word of God, ang ating maganda at napaka-sexy. Yo, tagang mapil na pil ko yung sexy Ayan, shoutout Giancarlo. Hi! Hello po. Hi Ate Bek! Ayan, thank you for watching and sana mag-ingat ka lagi dyan. Ayan, so, dako na po tayo. Mamaya na po ulit daw tayo mag-shoutout. Ayan, so prepare na po. Okay na. Okay. Okay. Alright. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Na-miss nyo po ba ang Warrior Team? Oo naman. Yan. So ngayong gabi po ay ating napapurihan ang ating Panginoon. At ako po'y naniniwala na ang bawat isa ay tunay talaga na na-bless sa awitan pa lamang. Ano po? Kaya ngayong gabi, hayaan mo muna kapatid na tayo ay manalangin at hayaan natin na maranasan natin ang pagkilos ng banal na espiritu through the revelation sa ating lahat. Ano po? So, Ama, Panginoon, dakila't makapangyarihan, kami po'y muling lumalapit sa iyo. Nawa po, Panginoon, ay sa gabing ito ay ang tinig mo lamang talaga ang marinig. At hayaan mo po na patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang po sa mga nararito, kundi Lord, pati po sa mga nanonood, sa mga nakakarinig ng live na to, Lord, naniniwala po ako, Panginoon, na may sasabihin ka sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, maghari ka po at idinideklara ko na po ang katagumpayan ng ating gawain ito in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So mga kapatid, kumusta ka na? Kumusta ka? Kumusta po ang bawat isa na nararito? Okay naman. Yan po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Magkumustahan po tayo, kapatid. Ano po? Napakasarap kasi, kapatid, na may nakakaalala sa atin. Ano po? Ako po'y tuwan-tuwa pagka may nangungumusta sa akin. Ano po? Lalo na po yung aking pinakamamahal. Hindi lang naman po yung mga mister natin. Yung mister natin. Dami naman. Hindi lang po yung ating anak. Ano po? So, lahat, mga kaibigan natin from the past. Lalo na po yung mga
mga high school friends natin, yung mga friend natin nung tayo kinder, nung tayo elementary, yung mga past na talaga namang naging makabuluhan yung ating mga samahan. Ano po, naging parte sila ng ating paglaki. Ay lalo't higit na po siguro kung ang mangungumusta sa atin ay yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung ang mangungumusta sa atin ay ating Panginoon. Ano po? Let us all imagine that the Lord is speaking to you now. At sinasabi niya, kumusta ka, mahal ko? Ayos ba? Ayos ka ba, kapatid? Kasi po pag yung tinatry ko sa mga kalapit bahay or sa mga kamag-anak na minsan nakakasalubong natin dyan sa paglalakad natin sa palengke or makakasalagpa natin dyan sa mga tindahan, sa tindahan ng gamot, sa mga grocery. Ang lagi nating bukang bibig, kumusta ka na? At ito po yung palasa, yung lagi nating naririnig. Okay lang naman. Ayos lang ako. Pero kapatid, deep inside, deeper, nahahalukayin mo yung kanyang puso. Lalo na po si Miko, pag nagsalita po na okay lang po siya, at lalabas lang, sandali. Ay, talaga pong, parang hindi totoo sa puso niya. Hindi po totoo sa kanyang kalooban, na talaga siya'y okay. Pero pag po ang kausap mo, ay nagsalita na yung, iba yung kanyang sparkle ng mata. At sasabihin, ay, okay lang ako, alam mo ba? Ganyan, ganyan, ganyan. May kasunod. Kumbaga, yung pagkakasabi niya, okay lang ako. Pero pagka po yung kausap mo ay, medyo siya ay parang timid, napakabilang ang mga salita niya. Asahan mo, kapatid, na yung salita niyang okay, ay may meron siyang itinatago. Tapos medyo ang isasagot pa niya sa'yo, ay alam mo, makasarili siya. Selfish siya. So parang mapapaisip ka. Tapos sasabihin, sana all, may mga pagganon, Akala mo, yung ngiti niya, yung mga lumalabas sa kanyang bibig, mapapaisip ka. Kung kaya, kapatid, yung sinabi natin, na-imagine natin ang ating mga sarili na si Lord yung nagtatanong sa atin ng kumusta ka na? May reason po si Lord kung bakit niya tinatanong ang bawat anak niya, na bawat mahal niya. Ang unang-una po na nakita kong reason, so bago po ako magbasa ng Bible, ako po muna ay magsasalamin. Kailangan po natin na magsalamin at ang lola nyo ay napakalino ng mata. So, meron lang po akong nakitang 3 reason. Although, marami pong mga reason na maaaring pumasok na revelation sa inyong puso ngayong gabi. Ang unang reason kung bakit tinatanong ng Diyos, ng ating Ama, tayo na kanyang mga anak, na kanyang pinili at minahal. Lalo na kung ang ating mga anak ay sobrang ingay at ang lakas ng boses, ay talagang may reason si Lord. Ito po yung unang reason ni Lord. Bakit niya kinukumusta si Ate Marisa? Ito po yung una. Kasi po ang sabi niya, ako'y nananabik. May kasabikan sa kanyang puso. Lalo na po yung mga anak, kasi po ito talaga, ramdam ko po ito, kapatid. Dahil ako'y maraming anak. Pero ang natitira, dun sa kinadami-dami ko ng anak, ay 2 na lang po yung natitira sa akin. Although yung isa may asawa na, may sarili na rin siyang buhay, talagang malimit, nakasama ko, 1 na lang. Pero mas madalas po, ako'y laging nag-iisa. Kasi, siyempre po, sila ay aalis sa umaga, darating gabi na, pag dumating pa, wala silang panahon para sa mga tsikahan. So, ramdam ko ang Panginoon na siya'y nananabik sa kanyang anak. Kaya kinukumusta niya, kumusta ka?
anak. Kaya sabi kanina sa awit, kumusta ka, anak ko? Ayos ba? Tama-tama po yung awit na yon. Ano po? Sasabihin ng iba, makamundo, no. Kung iyong talagang iisipin at nanamnamin ang mensahe ng awitin, napakalaki po ng dahilan ng Panginoon kung bakit kinukumusta ka niya at kinukumusta niya ako. Siya'y sabik na sa bawat isa sa kanyang mga anak. Lalo na po ako'y sabik na makasama kong lahat ang aking mga anak. Mula sa aking panganay hanggang sa aking bunso. Nananabik ang aking puso. Di ba po, Ate Isang, nananabik tayo sa ating mga anak. Although ang kanyang anak, 1 linggo lang nawawala. Sa akin po, hindi ko alam kung kailan magpapakita. Ano po, lalo na po ang aking si Jaybelin. Shout out, Jaybelin! I miss you! Heart! Yan. Nagbababati na ba ako? Hindi pa po ako tapos, kapatid. Yan po ang napipil ng Lord. Miss niya ang kanyang mga pinili. Ang kanyang mga tinawag. Ano po, lalo na yung mga anak niya na tilay ng lalamig. Na tilay sisimba hindi. Na tilay magtutuloy o hindi. Nananabik po ang Panginoon sa iyo, kapatid. Kung kaya dun sa kasabikan yun, bakit ba nananabik ang isang magulang? Unang-una po dyan. Ito po yung reason. Dun sa kasabikan ng puso ng Panginoon. So kung kayo ay nagno-notes, ang una nating point number 1, kasabikan. And under number 1, may letter A po doon. Ano po? Ang nakalagay po doon dapat ay, gusto ka ng Panginoon na makasama kanyang muli. Saan? Nakikita ba natin ang Lord? So marami po dyan na medyo ang sagot sa akin saan ko makikita si Lord? Gusto ko din siya makasama, pero paano? Ano po? Yung nagdaan nating mga awitan. When we worship God, yun yung isang pamamaraan upang makasama ka ng Panginoon. At dun po sa mga nawawala at nakakalimot na mag-praise, mag-worship sa Panginoon sa mga ministeryo na napasimulan. Alam mo ba, kapatid, sabik na sabik siya na makasama ka sa mga awitan, sa mga pananalangin, sa mga pagpupuri, sa mga pagsamba. Sabik na sabik ang Panginoon na makasama ka niya. Bakit kaya? Letter B po. Under dun sa gusto kanyang makasama. Dahil kung ikaw ngayon, kapatid, ay nalulungkot, pareho kayo ng nararanasan ng Panginoon. Letter B. Pareho kayo ng nararanasan. Ano yung mga nararanasan mo sa kapanahonan ngayon? Nabigo ka ba? Nabigo ka sa mga minimithi mo sa buhay? That means, nalungkot ka. Parang nawawalan ka ng pag-asa. At kung ganyan yung nararamdaman mo, kapatid, kung nawawalan ka ng pag-asa, nalulungkot ang Panginoon. Bakit? Dahil tila nalimutan mo ang sinabi ng Panginoon. Anong sabi sa awit kanina? Jesus, ikaw ang pag-asa. Jesus, ikaw ang liwanag. Tila nalimutan natin, di ba po, kapatid? Sa awitin pa lamang nire-remind na ni Lord. Ano ang ating awit? Jesus, ikaw ang liwanag. Nawawala po sa tono. Panginoon, atipo'y Pag-asa. Yan ang hatid ng Panginoon. Pag-asa, kapatid. So, wag natin kalimutan, kapatid. Kung sa kapanahunan, nang dahil sa mga naranasan mo sa buhay na ito, nawalan ka ng pag-asa, nawalan ka ng gana,
nang lamig ka sa Panginoon at ikaw ay sobrang nalulungkot, tandaan mo, kung papaano tayo nakakaranas ng lahat ng ito, same thing, nararanasan din yan ng Panginoon. Bakit po? Because we are created in His image and likeness. Ano? So kung gaano kaganda ang mukhang yan, yung mukha mong yan, kapatid, ikaw ay nilikha ng Diyos na kawangis niya. Kung kaya ngayon ikaw ay nalulungkot, tandaan mo, nalulungkot din ang Lord dahil sa'yo, kapatid. Kung kaya, ang sabi ng Lord, kumusta ka? At ngayon, ang pangalawang reason kung bakit ikaw, oo ikaw at ako ay kinukumusta ni Lord. Gusto niyang alamin ang bawat maliliit at malalaking detalye na nangyayari sa buhay mo. Dahil ang Panginoon is caring for each one of us. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At mayroon siyang pakialam sa'yo. Kahit may maliit na nangyayari sa buhay mo, may pakialam ang Panginoon sa'yo, kapatid. Lalong-lalo na sa mga kapatid na may mas matitindi at malalaking pinagdadaanan na kailangan niya na marinig ang tinig na to. Kapatid, nasan ka man, kung na-scroll mo ang line na to, nawa, pakinggan mo ang tinig ng Panginoon. God cares for you. At habang ito po'y aking pinag-aaralan, naalala ko po yung malapit lang dito sa aming kinatatayuan ito. Maybe 5 or 6 blocks away from this home, merong isang kapatid na sobra pong nababagbag ang aking puso sa kanya. Na po. Bata pa po siya, around 30s, mga 35, 36, 38, around ganun lang pong mga edad. At that early po, ay siya ay namatay po yung misis niya. Ano po. At ang kanilang mga anak ay talagang maliliit pa. Bagbag na bagbag po ang aking puso kasi po malapit po kami sa cemetery. At nakikita ko po doon na talagang siya ay araw-araw bumibisita doon sa kanyang lost wife. At one time, may nagsabi sa akin na nabasa daw niya doon sa kanyang account, doon sa kanyang wall, na kahit 9 o'clock in the evening, pumupunta po siya doon sa sa libingan. 9 o'clock, maybe aabutin na siya doon ng mga 10, 11. So, sobra pong nababagbag yung kalooban ko. Kasi, by this time, sa mga kapanahon ng ito, gusto ko pong ipaabot sa kanya na ang mensahe ng Panginoon sa kanya, kumusta ka na? Kailangan po niya na marinig na may pag-asa. Nawalan man tayo ng mahal sa buhay, pareho tayo, kapatid, na nawala ang ating mahal sa buhay. Pero nawa ang aking dalangin, through this message, magkaroon ka ng pag-asa. Tumawag ka sa Panginoon. May pag-asa. Kahit akala mo nagdilim ng lahat sa paligid mo. Parang nawalan ka na ng lakas para magpatuloy sa buhay. Para ipagpatuloy ang pamilya mo, kapatid. Nandyan ang Panginoon. Tinatanong ka niya. And He cares for you. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, bumangon ka. Kapatid, may pag-asa. Tulad nga ng awitin, ang Panginoon, ang ating liwanag.
at dadalhin tayo ng liwanag na to kung saan dapat ilakad ang iyong mga pangyapa. Kung saan ka dapat magpapakaliwa ka ba o magpapakanan. Dahil may natitira pang mga buhay na nakasalalay sa iyong mga balikat. Kapatid, magpatuloy ka. At ito pa rin yung reason kung bakit lagi tayong kinukumusta ng ating Panginoon. Lagi niyang gustong alamin, kapatid, bakit ka nagkakaganyan? Kapatid, pangatlong reason. At ito pa rin yung kaduktong bago tayo magpangatlo. Gusto ng Panginoon na tanungin ka na kung ikaw ba'y patuloy ka pa rin nalulungkot? O gusto mo bang magkaroon ng tulong na nagmumula sa ating Diyos? Dahil ini-offer ng Lord ang kanyang dalawang kamay. Ibinibigay niya na gusto kanyang tulungan. Makinig ka sa kanyang tinig. Gusto kang tulungan ng Panginoon. Huwag ka nang malungkot. At ang sabi, huwag ka nang mangamba. May problema ka, oo, may problema ka. Lahat tayo, ikaw at ako, ay may mga problemang dinadala. Hindi nga lamang pantay-pantay ng bigat. Pero, tandaan mo kapatid, under the sun, lahat ng tao ay daranas ng kabiguan. Lahat ng tao ay daranas ng katagumpayan. The same thing, sa lahat ng bawat makita mo na naglalakad sa kalsada, hindi mo alam, meron din silang pinagdadaanan. Kung kaya kapatid, may iniwang mensahe ang ating Panginoon. Ito yung ikatlong reason kung bakit ka kinukumusta ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong gabi, I leave a message. Baka sabihin mo, kapatid, ako ay nambobola lang. Saan manggagaling ang mensahe ng Panginoon ay hindi natin siya nakikita. Maaari yan yung sinasabi mo sa akin. Pero kapatid, maraming mensaheng iniwan ang Panginoon. Ang kulang lang sa'yo is to know that the message of the Lord is true. This thing. Narito kapatid, ang iniwang mensahe ng Panginoon, manampalataya ka na nandito ang tinig ng ating Panginoon. Di ba po ang sabi ng awit? Tita May, ano nga ang sinabi ng awit? Anong iniwan ng Panginoon? Meron siyang sinabing mensahe. Tandaan mo na lang ang Sabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kong ito'y di Babago. Kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi ako magsasawa. Nang paulit-ulit, kapatid, ang message of the Lord is to let you know. Hindi lang para sa iyo ang mensahe. Ito yung gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, I love you. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Gusto mo ng proof? Ito yung kanyang sinabi. John 3:16. Anong sabi Miko sa John 3:16? Hindi ko marinig. For God so loved the world that He gave His only and begotten Son, That whoever believes will not perish but an eternal life. Manampalataya ka kapatid. Sino sa bawat isa sa atin na mga magulang ang handang ipamigay ang kanyang mga anak na mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sagipin ang kasalanan mo at kasalanan ko. Ako, kahit ang aking mga anak ay medyo pasaway, iniisip ko yung nagre-react yung anak ko, hindi daw siya pasaway.
iniisip ko yung ginawa ng Lord na pinababa niya sa lupa ang Panginoong Jesus. Sige, Jesus, baba sa lupa kasi makasalanan si Maylene. Makasalanan si Putoy. Makasalanan si Lancito. Lahat sila, ang dami nilang kasalanan. Sagipin mo ang kanilang kasalanan. Batahin mo yung krus. Doon sa krus ng Kalbaryo hanggang mamatay ka doon. Kapatid, hindi ko kaya yun. Pero nakita natin kung gaano tayo minahal ng Ama. Ano? Na kahit makita niya na mamatay yung kanyang kaisa-isang anak para lamang masagip ang kasalanan ng mundong ito na napakapasaway, na paulit-ulit na ginagawa ang kasalanan. Ano? Kaya kapatid, ano man ang katatayuan mo ngayon, alalahanin mo, mahal tayo ng Panginoon. At hindi ito magbabago. Yan po ay sinabi pa ng aklat ng Jeremiah, chapter 31, verse 3. Ano po? Ito po ang sabi ng Panginoon eh. Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. So since the very beginning, nang nilikha niya ang mundong ito yung sinabi ng Panginoon. Sa simula pa'y inibig ko na sila. Sa mula't-mula, noong pamanguna, ilang daang taon na, 2026 na, kapatid, tayong minamahal ng ating Panginoon. At hindi ito nagbago. Ano po? Kumbaga talaga mamamangha ka kung gaano kadakila ang ating Ama na patuloy na kinukumusta ka. Hindi siya nagsasawang kumustahin ka. Kahit wala ka nang ginawa sa buhay mong ito, kundi maglaro ng mga games, mag-TikTok, ano pa bang ginagawa ng mga kabataan? Ano po, more than God na ipinagpapalit sa mga makamundong gawain. Inom dito, magbe-vape, kung ano-ano pong ginagawa, ano po, ng mga taong mahal na mahal ng Panginoon. Ano po, kung iisipin po natin, kung i-contemplate natin yung mga nangyari sa mga nagdaang taon ng ating buhay, ano ba yung ginawa ko para sa Lord? Ano? Kasi nasuklian ko ba yung pag-ibig ng Panginoon na hindi nagbago kahit ilang saglit? Nasuklian ko ba ng tama ang aking Ama na nagbigay sa akin ng lahat ng meron ako? Nasuklian ko ba ito ng tama? Kapatid, ngayong gabi mag-isip tayo kahit konting oras lang. Ano po? Talagang sa buhay nating ito, pag hindi natin ilalapit yung ating sarili, sa Diyos na lumikha, kaunting pagsubok, kaunting kabiguan sa buhay natin, mamatindihin na natin to. At katulad nung sinabi ko sa inyo, na nawala ng pag-asa, na talagang kahit gabing-gabi na, ay naroroon pa rin. Kumbaga po, ipinahiram lang ang ating mga mahal sa buhay sa atin ng ating Ama. At darating talaga yung time na babawiin niya yung mga pinahiram. Kaya tayo, we must be ready sa lahat ng maaaring dumating sa ating buhay. Hindi ko sinasabi na madali kasi ako po nahihirapan eh. Totoo kapatid, napakahirap tanggapin na yung mahal na mahal mo ay mawala sa'yo. Pero kailangan maging ready po tayo. Kung kaya ang sabi ng Panginoon, dito po sa ating pinag-uusapan, nag-iwan siya ng mensahe. At ito'y paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang banal na aklat. Na since the beginning of time, ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi magbabago. Hindi kailanman magbabago. At panghawakan natin, kapatid, ang kanyang mga salita. Upang sa lahat ng pagsubok sa buhay natin, mayroon tayong katatagan na tumayo sa araw-araw
na tayo'y nasasaktan at nawawala ng pag-asa. Dahil ang magbibigay ng pag-asa sa atin ay ang pag-ibig ng ating Ama na hindi kailanman mababago ng panahon. Pangatlo po, meron pang sinabi ang ating Panginoon sa aklat ng Lamentations, chapter 3, verse 22. Sa lahat ng panahon, umulat bumagyo, ayos lang. Parang naging seryoso ako kanina. Tapos ngayon nag-comedy naman. Ano po? Kasi sabi ng Lord, sa lahat ng panahon, nandun daw yung kanyang pagmamahal sa atin. Ano po? Ang verse 3 po, ang chapter 3 ng verse 22, baliktad. Excuse me po. Napakaganda po ng mensahe ng Lord. Ang sabi niya, ano ba yan? Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. At ang sabi po sa verse 24, si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Kapatid, napakagandang mensahe ng Lord. Dahil sa awa at habag ng Panginoon, naririto po ang inyong lingkod. Buwan-buwan ay nakakatagpo nyo at nakakausap. Na patuloy na nagbibigay ng mga encouragement sa abot ng kaya ng aking puso at sa awa at habag ng Panginoon. Sa napakapait na pinagdadaanan ko sa aking buhay, nanatili po ako na nakatayo. Kahit kung minsan ay lumuluha. At katulad mo rin, kapatid, madalas na nawawala ng pag-asa. Pero kapag babalikan ko ang mga pangako ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang awa, ang kanyang kahabagan, na sa bawat umaga, laging sariwa ang kanyang katapatan na ibinibigay sa atin. Ang kadakilaan ng Panginoon ay hindi kayang ikumpara kahit kanino man. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, sa gabing ito, I want you to know, magtiwala ka sa ating Panginoon. Siya ang pag-asa ng buhay na ito. Kapatid, tayo ka lang. Tayo ka. Sa iyong pagkakalog mo. Tayo ka lang, magpanibago kang muli. Lakaran mo ang ating Lord. At bago po ako magtapos, gusto ko lang pong basahin sa inyo, kapatid, ang aklat ng unang Juan, chapter 4, verse 8. Napakaganda rin pong mensahe. Ano po? Na iniwan sa atin ni John. Ang sabi po ni John, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano po? Kung minsan, kapatid, nagiging matigas yung puso mo. Kahit yayain ka ng iyong kaibigan or ng iyong nanay, anak, lapit ulit tayo sa Lord kasi siya lang yung pag-asa. At kung patuloy kang umaayaw, patuloy kang tumatalikod, hawakan mo ang pusong yan. Dahil maaaring pinatigas yan ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. At ang mensahe ni Juan, kapag hindi ka umibig, ang sabi, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Kaya kapatid, buksan mo ang puso mo.
ibigin mo, unang-una ay ang Panginoon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At sa gabing ito, gusto kang tanungin ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, are you really resting in God? Isipin mo kapatid, sa gabing ito, tunay ba yung mga ngiting yan? Tunay ba yung mga lahat ng lumalabas sa iyong bibig na ikaw ay okay lang? Are you really resting in God? Kay Lord ka ba kumukuha ng kapahingahan? O sa ibang bagay? Be honest to God. Maging tapat ka sa iyong sarili at maging tapat ka sa Panginoon. Ano po? At may pangalawang tanong na muli ang Panginoon sa gabing ito. Kapatid, tinatanong ka ng Panginoon, what burden do you need to surrender to Him today? Ano yung kabigatan ng iyong puso na meron ka na kailangan mong isurrender tonight sa ating Panginoon? Huwag ka nang mag-isip na bukas, sa isang taon, o sa makalawa. Tonight, you need to surrender to the Lord. Dahil kung hindi mo yan isusurrender sa ating Panginoon, patuloy kang makararanas ng lahat ng pinagdadaanan mo, lalo itong bibigat ng bibigat sa bawat araw. Pagmasdan mo sa salamin ng iyong sarili. Hindi ako si Boy Abunda, kapatid, na gumagamit ng salamin. Pero tama po si Boy Abunda. Kung ikaw ay may something na nararanasan at nararamdaman, harap ka sa salamin, kapatid. Physically, pagmasdan mo ang iyong sarili. Mag-umpisa ka sa mukha mo, kapatid. Tingnan mo ang mata mo. Because the eyes is the soul of our whole being. Hindi pwedeng magsinungaling ang ating mga mata. Pangalawa, pagmasdan mo yung kalalagayan ng katawan mo, natutuyot ka na. Diba, payat na payat ka ngayon? Kung payat ka na noon, mas lalo ka pang pumayat ngayon. Kasi kung patuloy na yung pusong yan ay pinatitigas mo at hindi ka marunong magmahal, lalo't higit na hindi ka marunong magmahal sa ating Ama na nagbigay sa iyo ng lahat ng meron ka ngayon, humihiwalay ka sa grasya at biyaya na pinanggagalingan ng buhay. Ang tinitira ng nangyayari sa buhay mo ngayon ay ang iyong puso. Nagiging maisip ka, hindi ka na makatulog. Napakalaking bagay po, kapatid, na matulog tayo ng normal. Wala tayong pinangangambahan, wala tayong iniisip na kung anuman. Kung kaya ka namamayat ng ganyan, at to the extent na madagdagan pa yung mga sakit na pwedeng pumasok sa'yo, kaya wag ka nang magmatigas sa harapan ng Panginoon. Ang sabi nga sa ating mga nagdaang pinag-aralan, when you hear the word of God, do not harden your heart. Wag mo nang patigasin ang puso mo. Tanggapin mo na hindi ka magiging successful kung hiwalay ka sa ating Panginoon. You and me are nothing without God. Without God, I am nothing. Without the Lord, hindi ako makapagsasalita sa harapan mo ngayong gabing ito. Kung sarili ko lang ang aking paniniwalaan, bagsak na ako matagal na, kapatid. Pero nang dahil sa awa ng Panginoon, binibigyan niya ako ng karunungan, kalakasan, upang patuloy na
Patuloy ko ang mga napanimulan hanggang sa matapos ang buhay na to. Hindi ako magsasawa na gawin ang lahat ng pinasimulan dahil ito ang gusto ng Panginoon. Kaya kapatid, bangon ka. Mag-umpisa kang muli. Lumapit ka sa Panginoon. Surrender to God. Brother and sister, the Lord is our only hope in this world full of struggles. At dito sa mundong ito, na punong-puno ng misbelief, sinasabihan mo na, pero patuloy na hindi naniniwala. Patuloy na ang pinaniniwalaan yung kanyang sarili. Ano po? Saan nga ba manggagaling? Anong sabi sa awit kanina? Saan manggagaling ang tulong ko? Sino pa nga bang ating tatawagin? Sinong ating tatawagin, Tita May? Si Lord. Panginoong Jesus. Makita po natin. The Lord is our only refuge. He gave us everything for you and me. His grace and mercy is our only hope. Today, I encourage you, renew your heart. Baguhin mo yung pusong yan. Sabay tayo, kapatid. Baguhin mo yung puso mo. At baguhin ko rin tong pusong ito. Ano po? Napuno ng misbelief. Napuno ng mga struggles na ating hinahayaan na manahan sa pusong ito. Kapatid, hindi ka ba nahihirapan? Hindi ka pa ba napapagod? Andyan lang si Lord. Ano po? Renew your mind. Habang nire-renew mo yung puso mo, dalahin mo na rin yung isip mo. I-renew mo. At pangatlo, i-renew mo rin yung iyong commitment. Yung kung committed ka, na hindi ka matutulog, para lang ikaw ay mag-TikTok, o committed ka, na ikaw ay tuwing linggo ay kailangan mong magsaya ng magsaya, i-renew mo yung commitment na yan. Kahit papano, kapatid, hindi ba sumagi sa isip mo na magkaroon ka ng commitment sa Lord? Na meron kang napakagandang tinig, gamitin mo yung talento na yan para sa Panginoon. I-commit mo yung talentong ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Maganda kang magpaliwanag, kapatid. Bakit hindi mo i-commit sa Panginoon? Nagagamitin mo yung kagalingan mo na magpaliwanag para sa salita ng Lord. Renew your commitment, kapatid. At pag na-renew mong lahat yung tatlong bagay na yan, ako po tatlo lang ng tatlo kasi alam ko pa, kapatid, mahirap eh. Ano? So tatlong bagay lang yung ating i-renew. Hindi po utang ang ating i-renew, ha? Kasi po, ako dati talaga ako renew ng renew. Kaya napahamak, ano po. So ngayon, i-renew natin yung ating puso, yung ating isip at yung ating commitment. Tatlo lang, kapatid. At kapag na-renew natin lahat ng ito, ang susunod na gagawin natin, follow the Lord. Sundan na natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Kapatid, kapag nagawa natin ang lahat ng to, anuman yung dumating sa buhay natin, gaano man katindi ang pagsubok, gaano man katindi yung nararamdaman mo, gaano man katindi yung parang sabi mong napakapait, tulad ng nararanasan ko dati. Napakapait ng mabuhay ng nag-iisa.
Pero kapag nirenew mo yung puso, isip mo at yung commitment mo, at nagdesisyon ka to follow the Lord, parang yung krus na kanyang ipinadadala sa'yo. Gaano man ito kapait, pakiramdam mo, masarap ng lasapin. Matamis na. Gaano man kabigat yung krus na dinadala mo. Dahil alam mo, sinusundan mo ay ang ating Panginoon. Kapatid, bago po ako manalangin, nawa po ay ang ating puso ay nagkaroon tayo ng peaceful heart at na-renew yung ating isipan, kapatid. Bago po ako magtapos, samahan mo naman ako. O huwag ka munang umalis. Samahan mo ako. Tayo muna'y umawit habang tayo'y mananalangin. Ano po? Alalahanin natin yung mensahe ng Panginoon. Kinukumusta ka ng ating Lord. Kaya't awitin natin. Ano po ba yung pinasasabi ng Panginoon? Hallelujah. Tandaan mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kong ito'y di magbabago. Kahit malayo ka sa piling ko, umulat bumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Kumusta ka, anak ko, ayos pa. Sana'y di pa rin babago. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil mahal na mahal mo kami. Salamat, Ama. Napakabuti mo sa amin. Yes, Lord. Nararito po ang aking kapatid. Muli, marami po sila na tumanggap sa iyo bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ang aking mga kapatid na to ay patuloy na nananampalataya na ikaw yung pag-asa, na ikaw yung liwanag. Kaya, Ama, samahan mo po ang bawat isa. Nawa ay sa mga susunod na araw, Lord, na ikaw ay kanila nga po, Panginoon, na sundan ng iyong mga nilakaran. At ikaw na nga po ang magpatakbo ng buhay namin, ng bawat isa sa amin. At kami nagtitiwala sa iyo, Lord. Ang kalakasan ay magmula sa iyo. Ang karunungan ay maggaling din sa iyo, Panginoon. At sa aking kapatid na ngayon ay nakaratay sa sakit at karamdaman, dinideklara ko po sa pangalan ng Panginoong Jesus, by the wounds of Jesus, we are all healed. By His wounds, we are all healed. And we are free by the blood of Jesus that shed on Calvary. Siya na aking kapatid na ngayon ay nangangamba, namumroblema, ano man yung kanyang dinadala, sa harapan ng Panginoon, idinideklara ko po, by the blood of Jesus, we are free. At salamat, Panginoon. Maghari ka po sa buhay namin, Panginoon. Manguna ka na po, Ama. Ikaw na po yung aming Diyos at tagapagligtas. Kaya manguna ka na po. Kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon. At binabalik ko po sa iyong pinakamataas na pagpupuri at pagdakila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, ngayong gabi, ay kami po ay bago po manalangin, ay gusto po namin magpasalamat sa aming mga kapatid na nanonood. Sina-shout out po namin si Tita Ebek, Marivic Vista na from Dubai, na siya po ay laging nanonood sa amin. Amin din pong pinasasalamatan yung aming kapatid, si Sister Mayra Suaso. Sister Myra Suaso. Hello, Ate Myra. Heart. Looking forward to see you. At kami rin po'y nagpapasalamat
sa aming mga tagapanood na laging hindi nawawala, ang aming mga classmates. Hello! Nawa ay lagi kayong nabibless sa ating mga pinagkukwentuhan at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. So, ngayong gabi tayo po ay dumako na sa ating closing prayer. Ay, ang closing prayer. Sandali lang po. Okay, dali. Yan, sige po, tayo po yung mag-pray. Yes, oh Lord, maraming po salamat sa gabi na to. Nagkatipon po ulit ng bawat isa para po mapupurihan ka, Lord. At Lord, maraming po salamat sa panibagong karunungan na aming natutunan sa inyong salita, Lord. At Lord, maraming din po salamat sa binigay niyong karunungan para po sa maghahayag ng inyong salita, Lord. Lord, nawa po ang bawat isa ay maisa pa muna ang kanilang napakinggan, Lord. At Lord, nawa po ang bawat isa ay pakiingatan niyo po sa aming pag-uwi. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Madara. Yeah. Parang sikip tayo ah. Aray ko. Yan, amen. At muli, ito na naman po ang inyong lingkod, mga kapatid. Tayo umawit muli bilang ating pangwakas na papuri pagsamba sa ating Panginoon. Shoutout po sa mga nanonood sa live. 5, 6, 7. Ang puso ko ngayon'y umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan na iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo laban. Hallelujah, wala nang nahanap. Jesus, you are more than enough. Puso ko ngayon'y umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan na iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko sa'yo laban. Hallelujah, wala nang hahanap. Pagkas Jesus, you are more than enough. Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yan, so ikaw naman ang mag-bye-bye. Go, ako Yakem Paul. Yan, so nawa po, muli magandang gabi sa bawat isa at nawa po ay patuloy tayong manalig at sumamba sa ating Panginoon at patuloy na siya ay ating mapapurihan. Ayan, kahit sa simpleng pamamaraanan, lagi po natin siyang bigyan ng kagalakan. Amen po ba? At yon, so sa mga nanood, nawa po ay na-bless po ang bawat isa. Ayan, God bless everyone. At ito pong muli ang Warrior Team! Bye-bye! God bless everyone. Bye.